friend ko sa church nila. At doon ko unang naranasan ang presence ni Lord. Gusto ko sanang magpabaptize noon, pero hindi pumayag ang parents ko. Kaya hindi ko rin tinuloy ang pagtawag niya sa akin. Lumaki akong may kaalaman sa Diyos, pero naligaw pa rin ng landas. Napasok ako sa mga maling relasyon, natutong uminom at na-involve sa sexual sin. I got pregnant right after college at the age of 20. Pero mabuti pa rin ang Diyos. Dahil binigyan niya ako ng responsableng partner. Ngunit kahit ganon, nagpatuloy pa rin ako sa maling pamumuhay. Nag-live-in kami ng partner ko, and sa culture natin ngayon, parang normal na lang yon. Pero alam ko sa mata ni Lord, mali pa rin yun. Fast forward to 2018, my partner and I got into an accident. Akala ko, hanggang doon na lang ang buhay ko. But God gave me a second chance. It was then that I returned to Him and began taking my walk with Him more seriously. From a dull and distant relationship, unti-unti itong nabigyan ng kulay. By 2019, I felt a strong conviction from the Lord. And so, we decided to get married. After our wedding, I experienced freedom from the bondage of sin. Finally, our marriage had God's blessing. Naging masaya at masagana naman ang aming buhay, pero parang may kulang pa rin sa puso ko. Noong 2021, inaya ko ng best friend ko sa GIA CMNV. At doon ko nahanap ang kulang sa buhay ko. Si Jesus. Yung hindi ko pagtugon sa pagtawag niya noon, at even yung second life na binigay niya sa akin, may purpose pala lahat yon. God has a perfect time for everything. Tulad ng sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1. Hindi ko namalayan, through that invitation, God was already beginning to use my life. Nagpabaptize ako, sumali sa link-up group, growth track, at nagsimulang maglingkod sa Alive Kids Ministry. And by God's grace, last April 2025, ay nakatapos ako ng growth track at graduate sa School of Workers Module 3. Pero, habang lumalalim ako sa pananampalataya, dumami rin ang pagsubok. Pati asawa at pamilya ko naging hadlang. Madalas, tinatanong ako ng asawa ko kung bakit palagi na lang ako nasa church tuwing Sunday at wala na daw akong oras sa kanila. Masakit kasi hindi nila agad naintindihan ang calling ni Lord sa buhay ko. But God provided people to guide and pray with me. Sina Nanay Jen at Nanay Rachel na naging mga unang link-up leaders ko. Sabi nila, ipagpatuloy ko lang at ipagdasal ko ang asawa at pamilya ko. At tunay nga ang tapat ang Lord. Year 2022, nasama ko ang buong pamilya ko sa church. Ngayon, active na din ang parents ko. They decided to get baptized February last year at masigasig na rin silang nagli-link up at nag-aaral sa growth track. At ang asawa kong dating tumututol, binago na rin siya ni Lord. August 2024, naka-attend kami ng Divine Encounter. And doon nagsimula ang lahat. He decided to undergo growth track and ngayon graduate na ng School of Workers 1. Last March 2025, nagpabaptize siya at tinanggap si Jesus bilang kanyang Lord and Savior. Yung dating kumo-question kung bakit ako nagsuserve, ay ngayon active at magkasama na kaming naglilingkod sa church. Gayon din ang aming anak na active na rin sa Alive Kids. Totoo ang pangako ng Diyos sa Acts chapter 16, verse 31. Believe in the Lord Jesus, and you will be saved,
you and your household. Hindi sinayang ni Lord ang lahat ng pain at struggles ko. Dahil ginamit niya ito para sa mas magandang plano niya sa buhay ko. Hindi lang ako ang binago niya, kundi pati ang pamilya ko. At bukod doon, hinigitan ng Lord ang mga panalangin ko. Kaya buong puso akong nagpapasalamat sa Diyos, to all our pastors in GSCMNV, sa aking spiritual mothers, Nailen, Nay Kates, at sa Sunflower Radical Family, na patuloy na ginagamit ng Diyos sa akin pagpapalalim. And sa asawa at pamilya ko, let's continue walking in God's calling. Malayo pa, pero malayo na. Muli, ako po si Sean Emery Bel Casida, isang patunay na kung kaya itong gawin ng Lord sa aking pamilya, kayang-kaya niya din itong gawin sa inyong mga pamilya. Kaisa ako sa pagpuno ng langit at maglilingkod hanggang wakas. To God be all the glory. Beautiful, President. Beautiful. Muli natin palapakan na ating Panginoon. Praise the Lord. Pwede niyo po bang tignan ang inyong katabi? Sabihin mo sa kanya, fight for your family. Fight for your... Andito pala si Richard, tayo ka nga anak. Para makita ka nila. Okay. Praise the Lord. Lord to God. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Stephen. It's a joy and honor na makasama ko po kayo. If you're joining us for the very first time, I would like to personally welcome and acknowledge all of you for joining us in church today in a beautiful Sunday morning. God knows my heart. Masayang-masaya po ako na makita po kayo. Na-miss ko po kayo last Sunday. I was not here. I was in a mission trip for a week. And it's good to be back in the house of the Lord and continue to share the gospel of Jesus Christ. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Kung hindi nyo po sila kilala, introduce yourself. Sabi mo sa kanya, ako na ang future wife mo. Joke lang. Okay. We really appreciate all of you for joining us today. Of course, hindi ko po kinakalimutan ang ating global family who are joining us from different parts of the globe. Wherever you are, please let me know in the comment section po kung saan po kayo nag-i-stream. At katulad po ng sinabi ni Sean kanina, ini-invite ko po kayo sapagkat yung Divine Encounter na binabanggit niya, meron po tayong bagong batch na Divine Encounter this coming September 12 and 13. Yan po ay Friday and Saturday from 1 p.m. to 10 p.m. Bihirang-bihira nyo po ako maririnig na sasabihin ito. Pero kung may pagkakataon po, alam ko may pasok kayo niyan, Friday and Saturday. Pero kung may chance po kayo na mag-live para sa araw na yan at i-invest po sa inyong spiritual journey, I'm so confident that it will be worth it. Okay? Sa lahat ng mga nakatina ng Divine Encounter, sumigaw nga kayong lahat. Okay. Parang napahiya ako ng konti doon. Okay, pero masaya naman sila no, sa kinalabasan nito and I guarantee you, your life will never be the same again. Okay, bihirang-bihira nyo lang ako maririnig na magsasabi na kung kakayanin ninyo makapaglaan ng panahon for this special event, please do it. It is an investment into your eternity and it is an investment to the future generations of your family. Followed by September 14 is going to be our next water baptism. So kung kayo po ay hindi pa po nawa-water baptize, ako po ay personal nag-iimbata sa inyo to take your faith to the next level, katulad po ng global family natin, our growing global family, salamat sa ating Panginoon for He is so good. Parang hindi nyo naman ako na-miss. Tignan mo ulit ang katabi mo, sabi mo sa kanya, mas maganda ka kapag maaga pa. Sabi mo sa kanya. Praise the Lord. Magandang araw po muli sa inyo lahat. Once again, if you are visiting and joining us for the very first time, I would like to again personally welcome and acknowledge you. You could be anywhere in the world today, but you chose to be here in church today. At naniniwala po ko, hindi aksidente na kayo po ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito. May gagawin po siya sa atin, may babaguhin po siya sa ating mga buhay. At hindi ko po alam kung ano ang technique at diskarte para mapapayag po kayo na nag-invite sa inyo to come here today. Pero naniniwala po ko, you are on a divine appointment. My question is this. Is this service ready to receive the Word of God today? Praise the Lord. Panginoon, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami. Be at the center of this message. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Let us read from the scripture, Genesis chapter 12, verse 1. Genesis chapter 12, verse 1.
Alam niyo, excited ako for this message kasi alam ko na yung mensaheng ito ay para po sa katabi ninyo sa kaliwa. Okay, hindi sa inyo ha, para sa katabi mo sa kaliwa. So bantayan mo siya as we go through the message, kasi mamaya hindi niya mapapakali kasi siya ang kakausapin ni Lord. Amen? So titigan mo na rin siyang mabuti kasi hindi mo na yan makikilala mamaya. Kasi babaguhin niya ng glow ng glory ng ating Panginoon. Amen? The Lord has said to Abram, leave your native country, your relatives, your father's family, and go to the land that I will show you. The Lord said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Pwede niyo po ba akong tulungan na sabihin po ninyo sa katabi ninyo ang title ng message today? And those who are joining us online, put this in a comment section, tag somebody, and this is the title of the message. Sabihin mo sa katabi mo, is God calling me? Is God calling me? Alam niyo po yung tanong na yan, na ako ba'y tinatawag ng Panginoon, is probably the most frequently asked question in our Christian walk. In fact, if I may be bold to say this, yung tanong po na yan, na hindi lang basta tanong, it is the cry of your soul. Yan po ang hinaing ng ating kaluluwa, tinaing ng ating spirito. And every time you ask that question, tinatawag ba ako ng Panginoon, it humbles the ambitious. It quiets the loud. It interrupts our plans. Ito po yung tanong na gigising sa mga tinatamad. At ito po ang tanong na magpapainit sa mga nanlalamig. Naniniwala ako marami pong nandito at kasama natin, and those thousands of you are joining us online, marami po sa atin, hindi naman tayo naghahanap ng isang posisyon. Hindi tayo naghahanap ng isang titulo, pero you are searching for a reason. You are craving for meaning. Amen? You have the exposure, you have the impression, but you are looking for impact. That's why you keep on asking yourself, dito ba sa aking ginagawa? Dito ba sa platform that God has entrusted to me? Dito ba sa influence na ipinagkatiwala ng Panginoon, may rason ba ang Diyos dito? Napansin niyo po lalo na ngayon that we are on a social media generation. I myself have been a part of the social media. Nag-i-scroll tayo sa mga reels, nanonood tayo ng mga preachers on Facebook or YouTube. Tayo po'y nakakakita ng iba't ibang mga quotations na inspirational at motivational. Nakikinig tayo sa iba't ibang mga podcast, pero unfortunately, marami pa rin po sa atin ang confused. Marami pa rin po sa atin ang unsure at marami pa rin ang empty. Napatunayan po natin mga kapatid na hindi na po natin kailangan ng mas marami pang content. Ang tunay na kailangan natin, clarity. Kaliwanagan. Ako nga ba'y tinatawag ng Panginoon? Because we are living in an information generation. Nalulunod na po tayo sa information, pero lahat tayo ay gutom na gutom sa katotohanan. And probably, some of you, if you are a father or maybe a mother, o posibleng ikaw ay breadwinner ng isang pamilya, pwedeng sinasabi mo, Pastor, busy po ako sa trabaho ko. Busy po ako sa aking mga negosyo. Marami po akong pinagkakaabalahan. Wala po akong panahon para hanapin pa ang aking calling. Susi nga po namin, hindi ko mahanap, calling pa. Hindi ko nga po mahanap yung susunod kong jowa, calling pa ba? Pero napakahalaga pong malaman ng bawat taong naniniwala kay Jesus kung ano talaga ang purpose kung bakit tayo nag-i-exist. Kasi isa po yan sa pinakamahalagang yugto at milestone ng iyong buhay. Yung hindi lang malaman mo kung ano ang iyong gagawin, kundi malaman mo bakit ka nga ba nag-i-exist in the first place. At kapag alam po natin ang calling natin, alam po natin ang pagtawag ng Panginoon sa ating buhay, doon lamang po talaga tayo fully makakasunod sa ating Panginoon. Maybe I have to remind somebody today na yung buhay po na meron kayo, hindi sa inyo. Ipinagkatiwala lang po yan ng Diyos sa inyo. Our life, our time, our resources is just something na ipinagkatiwala ng Panginoon. And once na malaman po natin ang ating pagtawag, mai-steward po natin ang maigi yung regalong ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay.
Hindi ako maintindihan. Okay, I want to let you know that you cannot say no to your calling. Hindi nyo pwedeng hindian ang pagtawag ng Panginoon. In fact, if I may be bold to say, kapag humihindi ka sa pagtawag ng Diyos, o kaya naman po tinatakbuhan mo ang pagtawag ng Panginoon, hindi ba nagkakasala ka sa Panginoon? When you are actually running away from your calling, sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw topic natin today. Sabi mo nga sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw ang topic natin today. Amen? So, if we are talking about the calling that God has for us, let me teach you a little bit, ano nga ba ang ibig sabihin ng calling? Na kapag sinabi nating may calling tayo mula sa ating Panginoon, ang ibig sabihin po ng calling is actually an invitation. Iniimbitahan po tayo ng ating Panginoon to live beyond ourselves. Na hindi na lamang tayo namumuhay para sa ating sarili, kundi namumuhay po tayo doon sa Diyos na namatay, nilibing, at muling nabuhay para sa bawat isa sa atin. In fact, yung Greek word po ng salitang calling is klesis. Nang ibig sabihin is to summon, para kang ipinapatawag. Ganito yan. Ipinatawag ko kayong lahat. Ang tawag doon calling. Ibig sabihin, when God calls us, pinapatawag tayo ng Panginoon to live beyond ourselves. Ibig sabihin, ang calling natin, hindi tayo ang pumipili. Sa career, ikaw ang pumipili. Pero sa calling, ang Diyos ang pumipili nito sa atin. So kung si Lord ang pumipili ng calling, we have this assignment to uncover and discover ano nga ba ang pagtawag ng Panginoon sa akin. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 9, God has saved us and called us, highlight that part, to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Meaning, tayo po ay tinatawag ng Panginoon sa isang buhay na banal, hindi po para saan daw po, hindi dahil sa mga bagay na ating ginawa o kayang gawin. It is all because of His own purpose and His grace. Meaning, kung ano man po itong pagtawag ng Panginoon sa iyo, hindi ito para pasikatin ka, hindi ito para payamanin ka, ito po ay para matupad mo ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Okay, para lang klaro, ano po ang purpose? Bakit importanteng alam ng tao ang purpose niya? Now, simple lang po. Ang purpose is the reason why you exist. Bakit importanteng alam ng tao ang kanyang purpose? Simple lang. Para alam mo kung ano yung hindi mo purpose. Ang lalim nun, di ba? Kinilabutan po ba kayo nung binanggit ko yun? Yes. Kasi marami pong mga Kristiyano nag-aaksaya ng panahon na ginagawa yung hindi naman nila purpose. Buti pa nga yung toothbrush, may purpose eh. Correct? Sino dito may toothbrush? Taas kamay. Sino? Sabi ng katabi mo, parang wala naman. Okay. Sino po rito may toothbrush? Amen? Naaalala nyo pa po ba yung toothbrush nung binili nyo siya? At kung saan nyo siya binili? Binili mo yan probably sa convenience store. Naaalala nyo po ba nung binili mo yung toothbrush mo, may katabi ang toothbrush? Napamahal na sila sa isa't isa. Mga magkakaibigan yung toothbrush na yun. Pero dahil kailangan mo ng toothbrush, pumunta ka sa convenience store, kinuha mo yung toothbrush na yun, either favorite mo yung kulay o mas mura. Kaya kahit ang sakit sa gilagid, binili mo na rin. Kasi mura. So I cannot judge you. Okay? Kinuha mo siya. Sabi ng mga naiwang toothbrush, mamimiss ka namin, sulat ka. Kinuha mo siya para sa ang purpose? Para ipanglinis ng ngipin mo. Question, pwede ko po bang hiramin ang toothbrush mo? Bakit naman? Pastor niyo ako. Ulitin ko lang. Nakatingin ang Diyos. Pwede ko po bang hiramin ang toothbrush ninyo? Hindi. Bakit? Hindi mo siya binili para sa ngipin ko. Binili mo siya para sa ngipin mo. Correct? Question. Pwede ko po ba siyang ipanglinis ng sapatos ko? Pwede. Pero hindi mo siya binili panlinis ng sapatos ko. Binili mo siya panlinis ng ngipin mo. So ang tanong ko, kung ang purpose mo ay panlinis ng ngipin, bakit ka pumapayag na pinanlilinis ka ng sapatos? Ibig sabihin, because we don't know our purpose, pumapayag tayo to settle for less. Pumapayag tayo sa comfortable kasi hindi natin nadidiscover yung magagandang bagay na idinisenyo ng Panginoon para sa sabi mo sa katabi mo, I think ikaw ang message natin for today. Pangalawa, Romans chapter 11 verse 28 to 29. Many of the people of Israel are now enemies of the good news.
And this benefits you, Gentiles. You, Gentiles. Ako yon, ikaw yon. Gentiles, ibig sabihin, tayong lahat. And yet, they are still the people He loves because He chose their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Everybody read verse 29 with me. For God's gifts, highlight this part, and His call are irrevocable. Now, context. Ang Israelites, kahit na paulit-ulit nilang nire-reject ang ating Panginoon, may plano pa rin ang Diyos sa kanila. At ang sabi ng Scripture, tayo bilang mga Gentile, winelcome tayo dito sa malaking pamilya ng mga Jewish people because we are the sons of God. Pero hindi porket napabilang na tayo, nakalimutan na ng Lord ang pangako niya sa Israel. Kaya ang sabi ng Lord dun sa verse 29, huwag niyong kakalimutan na yung regalong binigay ko, watch this, at yung pagtawag ko sa inyo ay irrevocable. Now, medyo malalim yung irrevocable na yan, pero ang ibig sabihin ng irrevocable, hindi mo mare-reverse. Hindi mo na mababawi. Ibig sabihin, nung tinawag ng Lord ang Israel, hindi na nagbago ang kanyang isip. Ibig sabihin, nung tinawag ka ng Panginoon, hindi na nagbago ang isip ng Diyos patungkol sa iyo. Pastor, hindi nagbago ang isip ng Diyos sa akin? Nagkamali ako? Nagkulang ako? Nagkasala ako? Yes, bago ka pa niya tawagin, alam niya nang gagawin mo yan. Pero hindi nagbago ang isip ng Panginoon nung pinili ka niya. Hindi ka niya pinili dahil ikaw ang pinakamagaling. Hindi ka niya pinili dahil ikaw ang pinaka-qualified. Hindi ka niya pinili dahil ikaw ang pinaka-educated. Pinili ka niya kasi may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, you are chosen. So ina-affirm ni Apostle Paul, yung pangako ng Panginoon sa inyong bansa, it still stands. So ibig sabihin, when God calls you, you cannot be uncalled. Hindi na yun mababawi uli. So kapag may pagtawag ang Panginoon sa iyo, kailangan nating sundin. Now question, kung ang calling ay invitation ng Diyos, ano naman yung hindi mo calling? So calling is God's invitation for you to live beyond yourself. What is not your calling? Calling is not a hobby. Calling is not a career. Everybody say, calling is not a career. Bakit hindi siya career? Kasi ang career pinipili mo, ang calling hindi mo pinipili. Correct? Sa career, pwede kang mag-retire. Pero sa calling, hindi ka pwedeng mag-retire. Career is what you do for a living. Calling is what you do for meaning. Para malaman mo ang halaga ng iyong buhay. Bakit ako nag-i-exist in the first place? Ang career, kailangan ng education. Ang calling, kailangan ng anointing. And I don't know who is this for. Kahit may isa lang na nakaka-relate sa aking binabanggit, kahit may isa lang na kinakausap ang Panginoon sa mga oras na ito, naniniwala ko this is a now word for many of us. Because marami po sa atin ang matagal nang tumatakbo sa pagtawag ng Panginoon. And the fact that you are asking this question, tinatawag ba ako ng Panginoon, is already a sign na may humahatak sa iyo pabalik sa Diyos. Hindi ka ba nagtataka? Pinipilit mong layuan ng Diyos pero parang may humahatak sa iyo pabalik kasi alam ng Diyos that you can do a difference. You can make a difference and an impact to somebody's lives. You could be an answer to somebody else's problem and you're running away from that calling. So it's not a hobby, hindi mo siya mapagkakakitaan, hindi ka sisikat. Pero ang sigurado lang magkakaroon ng purpose at meaning ang iyong buhay. Kapag ka sinunod mo ang calling ng Panginoon, mababago ang plano mo, pero siguradong mababago din ang buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, answer the calling. Ang calling, hindi laging kailangan ng stage. Ang calling, hindi kailangan laging may mic. Ang calling, hindi kailangan laging may platform. At ang calling, hindi siya confined sa loob ng simbahan lamang. You could be called tinawag ka ng Lord as a businessman. And whatever you do it for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ako bilang pastor, noon kasi literal na may hawak ako ng mic, ngayon nandito na lang sa may pisngi ko, pero hindi mo kailangan ng microphone para masabing ginagawa mo ang pagtawag ng Panginoon. Iba-iba po ang picture ng calling. Ang picture ng calling ko, ito. Pero maaaring ang picture ng calling, ako may hawak na mic, pero ikaw pwedeng diaper. Ikaw pwedeng camera. Ikaw pwedeng cash register. Ikaw pwedeng nagbabantay sa isang facility. Whatever that may be, as sabi ng Scripture, do it for the glory of God. Yan man ay spreadsheet, coffee maker, laptop, anuman ang hawak mo, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen?
But this is not a hobby. This is a career. Amen. Ano na lang, isang blessing na lang. Isang malaking blessing na lang that while you do your calling, this world will compensate you. Pero dito confined lagi sa... Pastor, pinag-uusapan natin calling. Hindi naman. Wala akong talent sa pagganta, wala akong talent sa pagsayaw. Parang pakiramdam ko, hindi naman po ako qualified dyan. Parang pakiramdam ko, wala po akong talent patungkol sa mga bagay na yan. Agree po ako sa inyo. Kung talagang wala po kayong talent sa pagganta, huwag nyo na pong pilitin. Kasi kahit gusto nyo pong kumanta, i-consider nyo rin kaming makikinig. Baka ayaw namin. Amen. Pero naniniwala ko, when God calls you to do something, you will be good at it. Amen. Sa calling kasi, yung mga bagay na boring sa iba, it interests you. Posibleng yun ang gamitin ng Panginoon to pursue that calling that God has for your life. So iba-iba po ang forma ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Pero ang pinaka-importante, do it for the glory of God. Okay. Si Isaiah, prophet. Ang prophet po, spokesperson ng Diyos. Pero nangyari ang pagtawag ng Panginoon sa kanya habang nasa temple siya. Correct? Si Peter, nung tinawag ng Panginoon, nasa dagat siya. Ikaw, baka nandito ka. Baka habang nakikinig ka ngayon, madiscover mo ang pagtawag ng Panginoon sa iyo. Si Apostle Paul, na-discover niya ang pagtawag ng Panginoon nung naglalakad siya sa daan on the way to Damascus. So it could be, what about you? Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung saan, pero ang alam ko lang lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon. You are blessed to be a blessing. God gave you a blessing for a reason. Not just to steward it for yourself, but to become a blessing to nations. Everybody say, am I called? Nilalamig ba ako? Tinatawag. Ako ba'y tinatawag ng Panginoon? Alam niyo, laki po akong simbahan. Bata pa lang po ako, Sunday school na ako. At nung bata pa lang po ako, lagi ko naririnig, actually, hindi lang sa simbahang ito, kailangan hanapin mo ang calling ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan hanapin mo ang calling ng Lord sa iyong buhay. Yun nga lagi yung sinasabi. Minsan sabi ko, Lord, ang hirap hanapin ang calling. Yung susi nga namin, lagi nawawala. Baka pag tong calling na pa sa akin, baka lalo ring mawawala. Kasi parang we have this connotation that we have to find our calling. But what if calling will find you? Yes, I agree that sometimes you have to find your calling, but sometimes calling will find you. For example, si Moses. Nasaan si Moses nung tinawag siya ng Panginoon? He was tending his sheep. Nag-aalaga siya ng tupa. And then all of a sudden, nakakita siya ng isang halaman na umaapoy pero hindi nasusunog. Amen? Hindi siya nag-volunteer. Nilapitan siya ng calling ng Diyos. In fact, tinakasan niya yung Egypt. Ngayon, pinapabalik siya ng Lord sa Egypt. Bakit? Ang sabi ng Lord, yung calling mo nasa Egypt. So what if hindi talaga natin laging hinahanap ang calling, kundi ang calling actually hahanapin ka? That calling will find us. Ibig sabihin, if calling will find us, or sometimes it will find us, hindi pala necessarily na kapag ginagawa mo ang calling mo, ay kailangan mo magpalit ng trabaho. Hindi pala porkit ginagawa mo ang calling mo, kailangan mo magpalit ng simbahan. Come on now. Come on now. Baka na ang calling ko nasa kabilang simbahan. Baka ang calling ko nasa ibang bansa. Baka ang calling ko nasa ibang geographic. Baka sa ibang kumpanya kasi sukang-suka na ako dito sa boss ko. Hindi ko na to kaya. Sabi ko kay Lord, gamitin niya ako, pero pakiramdam ko ginagamit ako rito. So I believe it's not always changing your jobs, changing your church, changing the country, but it's all about changing your posture, changing your heart. Ready to receive, Lord, whatever you want me to do, I will do it. Katulad ni Isaiah, nung tinawag siya ng Panginoon, wala siyang kamalay-malay na yung oras na yon, babaguhin ng Panginoon ang trajectory ng kanyang buhay. Alam niyo kung anong ginagawa niya? Nag-worship lang siya sa Panginoon. Sabi niya, ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo. And at that moment, habang nag-worship siya, nangusap ang Panginoon sa kanya. Hinanap siya ng pagtawag ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, gagamitin kita as a prophet to many nations. Si David hinanap ng Panginoon, si Peter hinanap ng Panginoon, si Saul hinanap ng Panginoon, si Elisha na farmer hinanap ng Panginoon habang nandun siya sa farm. So hindi mo kailangan magpanik, hindi ko mahanap ang kalooban ng ating Panginoon, pero hindi ka rin pwedeng mag-procrastinate. Amen? What you are going to do is set your heart to say, Lord, whatever you want me to do, I am willing to do it. Kung walang pupunta, here I am. Send me. Walang maka-amen. Walang maka-amen sa sinabi ko. Kung walang gustong pumayag, ako Lord.
Isugo. Lord, kung may mission sa Afghanistan, send me. Amen. Sa November, pupunta kami ng Pakistan. May gusto bang sumama? Amen. Send me. Everybody say, send me, Lord. Parang ang hina talaga. Kinakabahan ako rito. Ulitin natin. Sabi mo sa katabi mo, pag di ka nagsalita, ikaw papadala ni Lord. Alam niyo, I've been your pastor for 12 years and almost every Sunday, I've been asked this question. Paano mo nalaman, pastor, paano mo nalaman ang calling ng Panginoon sa iyong buhay? Now, I don't know about many pastors, kasi may mga pastor ako naririnig, may mga Christians ako naririnig, na nung tinawag daw sila ng Panginoon, talagang nagsalita ang Diyos. Stephen, pumunta ka sa confession room. Well, at least for me, hindi ganun na nangyari. I did not hear an audible voice when God called me. But may desire. At dahil may desire, nag-create ng Lord ng opportunity. Nung may opportunity, grinab ko yung opportunity. Hindi po ito ang unang ministry ko. Alam niyo po ang unang ministry ko? Percussionist. Tambouriner. Tambourine. Amen. Andito nga yata yung worship team leader namin si Ate Weng. Alam niya ang buhay ko eh. Andyan. Siya ang unang ministry leader ko. Alam niya ang kauna-unang ko ministry. Percussionist. Amen? Pero, walang kamalay-malay itong Stephen na ito habang nagpe-percussion siya, na naka-long sleeve siyang puti, na after 1 year, dirty white na kasi walang kapalit. Amen? Na yung faithfulness sa maliit, gagamitin ng Panginoon. So, may desire, may opportunity, grinab ko. Nung grinab ko yung opportunity, I saw some effectiveness. So, nakita ko parang nagiging effective ako dito sa ginagawa ko. That's what, yan yung progression ng calling eh. No? Kapag hindi ka effective, most likely hindi ka called doon eh. So, wag mo napilit talaga yung pagsayaw. Baka hindi talaga yan. Amen? Kung kaliwa talaga pareho ang paa, at yung boses talaga, hindi ka na nga soprano, hindi ka rin, kumbaga alto ka lang eh. Alam niyo ba yung alto? Ala sa tono, o kaya ang layo sa tono, di ba? Pero, I grabbed the opportunity. So, may desire, may opportunity, I saw some effectiveness. So kapag sinabi ng pastor na gawin mo to, ginagawa ko. Pag sinabi ng pastor mag-involve ka rito, nag-involve ako. And that journey went on and on. So nagsimula sa percussionist. Tapos, nung time na yun, I still remember, nung time na yun, dahil anak ako ng pastor, may hawak akong susi ng church. Makapangyarihan pag anak ka ng pastor, may hawak kang susi ng church. So pag ang practice, alas 7, alas 4 pa lang, binubuksan ko yun ng church, pinapakailan mo ko yung mga gamit. Hindi ko pa po kino-confess to sa leader namin, pero ngayon malalaman niya na. Okay, pinapakailaman ko yung gamit, mag-aaral ako ng drums, mag-aaral ako ng gitara, gagayahin ko yung ginagawa nila. Kaya pagdating ng practice, magugulat sila, putol yung strings. Sabi ko, hindi ko po din alam kung paano nangyari po yan eh. Pero that was me. Sinusubukan mo and na-develop until finally, nag-create ng opportunity for me to become part of the worship team. I became a musician. Pagkatapos na naging musician ako, it doesn't stop there. No, ako yung naging musician, natuto ko ng gitara, natuto ko ng drums, natuto ko ng bass guitar, natuto ko ng keyboard player. Marunong lang, hindi masyado magaling. Sakto lang. Nung walang worship leader, sabi ng pastor namin, mag-worship lead ka. Sure po ba kayo? O sige, sabi niyo eh. Kayo rin naman magsasuffer niyan eh. O di, pinakanta ko, kumanta ko. At hindi kayo maniniwala, naging dancer din ako. Hindi kayo maniniwala, naging dancer din ako. Hindi, kinalimutan ko na po yun. Kasi sabi nga po nila, pag trauma, hindi mo na maalala minsan kung ano nangyari. Traumatized ka na. So hindi kayo maniniwala, nagsayaw po ako. Hindi kayo maniniwala, naging part ako ng media team. Naging part ako ng admin, ng cleaning. Until finally, God called me to become a youth leader. And I saw some effectiveness. I said yes to the Lord for that opportunity. And then finally, I became the youth pastor of the church. I became the musical director of the church. Kala ko tapos na doon. Masaya na ako sa ginagawa ko. Kaya nga minsan talaga, pag settled ka na, pag comfortable ka na, sabi ng Lord, alis. Kaya huwag ka matakot. Pastor, baka mali itong ministry na napasukan ko. Pag mali ka ng ministry na napasukan, papalayasin ka nila automatic. Sila na mismo magkikick out sa'yo, huwag kang mag-alala. Sabi hindi ka pwede rito, lipat ka sa iba. They will automatically, because God will lead you through it.
You just have to say yes to every opportunity. Masyado lang nating in-spiritualize, masyado nating ginawang complicated ang pagtupad sa pagtawag ng Panginoon. Pero kung ano ang nilagay ng Panginoon sa iyong kamay, yun ang version ko. Pero ang version mo, kunwari, posibleng sa opisina, ikaw ay pinagsisirox sa opisina, sabi mo, ang taas ng pinag-aralan ko, graduate ako ng Harvard. Tapos ito lang ang ginagawa ko, if your boss, if I may say, if God allowed you to do this, as menial as it was sa iyong paningin, may purpose si Lord. May purpose si Lord. Akala ko tapos na ako, nung nagnegosyo pa ako. Nag-aral ako ng photography, nag-aral ako ng videography, nagamit ko siya sa business. Akala ko tapos na doon, until finally tinawag ako ng Panginoon. Alam niyo po ba, kung ititrace niyo lahat nung mga steps na ginamit ng Lord for me, wala doon sa mga steps na yun na na-develop ako mag-public speaking. Alam ng leader ko to, hindi ko kayang hawakan ng microphone na nakasteady. Lagi po yung nanginginig. Hindi ko kayang magsalita more than 5 minutes. Pero ganun talaga si Lord. Kung sino pa yung bulol, yun yung tatawagin maging pastor. Bakit? Kasi minsan, pag masyado ka nang magaling sa ginagawa mo at nagawa mo siya effectively, sasabihin mo, ang galing ko ah. Pero kung alam mo hindi ka mahusay doon, pero nagawa mo siya ng mahusay, sasabihin mo, ang galing ni Lord ah. So ang glory at kapurihan ay napupunta sa ating Panginoon. So, sometimes, the calling will find you. But on other times, the calling, yung calling kailangan mong hanapin. Katulad ni Apostle Paul, minsan sinabi niya sa scripture, Lord, ano po yung bagay na gusto mong gawin ko? Lord, what do you want me to do? Ano po yung bagay na gusto mong ipagawa sa akin? At kung ano man yung bagay na ipagawa ng Panginoon sa iyo, just say yes to the Lord. Sabi mo, yes, Lord. Because that yes will change the trajectory of your life. That yes, mga kapatid, will definitely change your plan. But it will change your future. And when you said yes, you are stepping into a new assignment, into a new alignment, into a new responsibility. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po ba, yes is powerful. Sa mga lalaking nanliligaw, di ba? Kapag hindi ka pa sinasagot, wala pang matamis na oo, come on now, yes. Yes is very important. Inaantay natin yung yes, kasi yung yes na yon, pag nag-yes yung manliligaw natin, that is a romantic moment. Di ba? Sinasagot na kita. Naalala ko nung sinagot ako ni Jenny. Si Jenny ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Nakakakilig yung moment pag sinagot ka, no? Pag narinig mo yung matamis na oo. Alam ng mga lalaki yan, hindi lang masyadong nagpapahalata yan. Pero masaya yan. Pero the moment na narinig mo yung matamis na oo, hindi lang po basta yun, oo as in romantic day. Umuoo ka rin, umuoo na siya sa bagong season, sa bagong future, kasama ka. Yung decision niya nagbabago. Amen? Minsan dahil magkalayo kayo, sometimes you have to adjust your jobs para doon. Bakit? That's what a yes can do. Ibig sabihin, when you say yes to somebody, it will rearrange your priority. If you will say yes, it will reshape your relationship. And when you say yes to God, it should reshape your relationship. Alam mo, may mga naririnig ako na mga volunteers natin sa church. I'm amazed because we have some volunteers in our church na galing pa po ng Laguna. Galing pa po ng Pampanga and hindi lang almost every Sunday, kundi minsan twice a week, pumupunta po sila dito. And wala ka maririnig na complaint to them. In fact, alam mo, ginawa nila, nung nalaman daw po nila na dito na talaga sila magkukumit na church, nag-resign pa sila sa trabaho nila doon at naghanap na lang ng trabahong malapit dito. Now, I want to point, hindi ko sinasabing gawin nyo. Okay, pero I want to point out something. Tingnan nyo, may option siya eh. Pwede niya namang sabihin, lilipat na lang ako ng church kasi nandun yung trabaho ko. Pero binaliktad niya. Sabi niya, nilipat na lang ako ng trabaho kasi nandun yung church ko. So nag-adjust yung kanyang priority, nag-reshape yung kanyang relationship because he knows or she knows what they are called to do. Ganyan ang story ni Abraham sa text na binabasa natin. Alam niyo po ba, from Genesis 1 hanggang 11, ito'y patungkol sa flood, tungkol sa pagbagsak ng tao, ito'y patungkol sa creation. And for the first time in biblical history, zoom in sa iisang tao si Abraham, which is now called the father of many nations.
Si Abraham at this point, 75 years old. Ilang taon po ulit? 75. Wala pang anak at namumuhay sa isang bansang pagano. And then, watch this, nagsalita ang Panginoon. Balik mo ang Genesis 12 verse 1. Everybody read this with me. And the Lord had said to Abraham, everybody read this with me. Leave your native country, ano pa daw po? Your relatives, your father's family, and go to the land that I will show you. Notice mga kapatid, ang sabi ng scripture, highlight this part, leave your native country. Now, just for the record, hindi yan sign na sinasabi ng Lord na yes, mag-abroad ka, okay? But calling will always, number one, confronts comfort. Pag tinatawag ka ng Panginoon, tatanggalin ka talaga ni Lord sa comfort zone mo. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi si Abraham at this point, settled na siya sa kanyang bansa, secured siya sa kanyang bansa, mayaman itong si Abraham, and then nagsalita ang Panginoon in the midst of his security. In the midst of his comfort, ang sabi ng Panginoon, iwanan mo yung bansang nakagawian mo. Why? Because calling will confronts comfort. Kapag tayo po ay tinatawag ng Panginoon, saan man tayo comfortable, talagang tatanggalin tayo ng Lord. Amen? It will. Because yung comfort, it promotes safety. Pero ang calling, lagi kanyang ipupush. Tutulak ka ng ating Panginoon kung saan ka pinapagawa, saan sinasabi ng Panginoon na pumunta ka. At mapapansin niyo po dito sa text natin na yung calling ni Abraham ay hindi po nakabase sa kanyang ambisyon. Kaya ako alis ng isang bansa kasi meron akong pangarap. Hindi. Ito po ay driven ng idea ng ating Panginoon na nag-create ng burden sa kanyang puso to leave the country. In fact, this is also the same point na nangyari kay Nehemiah. Si Nehemiah nasa ibang bansa. Nagtatrabaho siya sa gobyerno. Then, nung nalaman niya yung sitwasyon ng kanyang bansa, nagkaroon siya ng burden, iniwan niya yung kanyang trabaho, at tinulungan niya yung kanyang bansa to rebuild the wall of Jerusalem. Alam niyo po kung bakit? Kapag tinatawag ka ng Panginoon, hindi mo mai-ignore yung burden sa puso mo. Hahantingin ka ng burden na yan. Kahit itulog mo, nandun yung burden. Kahit i-distract mo ang sarili mo, nandun yung burden. Tinakbuhan mo, it won't let you go. Si Moses, hindi niya natakbuhan. Si Jeremiah, hindi niya natakbuhan. Si Jonah, hindi niya natakbuhan. Bakit hindi mo matatakbuhan ang pagtawag ng Panginoon sa iyo? Kasi sa gusto natin, comfortable. Pero sabi ng Lord, doon ka sa hindi comfortable. God is calling you. At ang calling ng Lord, hindi laging malakas, hindi laging sumisigaw, hindi niya sasabihin, Stephen, sumunod ka sa akin. Pero lagi siyang persistent. It is always in your heart. Lagi kang kakausapin ng Panginoon. Lagi siyang mangungusap sa iyong puso for you. Hanggat hindi ka sumusunod, hindi mawawala yung burden na yan, kapatid. So if I were you, susunod na lang ako sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, sumunod ka na nga. Kasi kahit hindi mo hanapin ng Panginoon, hahanapin ka ng ating Panginoon. It usually, ako personally, nung nalaman ko tinatawag ako ng Lord to pastor this church, ayoko po. Kilala ko ang church na ito. Ang tatay ko ang una naging pastor ng church na ito. Ayoko pong tanggapin kasi I know how difficult it was. I know how difficult it is kasi ang tatay ko po pastor. Nakita ko yung hirap niya. Nakita ko yung iyak niya na walang nakakita. Nakita ko yung puyat niya na walang nakakita. At ayoko nang maranasan yung pareho na yon. Pero dahil may calling ang Diyos, may restlessness sa puso mo, hanggat hindi ka umuoo, hindi siya tumitigil. Yung desire nandun, yung desire to serve, yung desire to lead, yung desire to continue what God has called you to do, nandun lagi. It will always confronts your comfort. Kasi ninyo, pagka-settled ka, ang Lord hindi tumatawag para isettle tayo, para maging comfortable tayo. Minsan tatawagin tayo ng Panginoon sa gitna ng excuses natin. Minsan tatawagin tayo ng Panginoon sa gitna ng takot natin, sa gitna ng pangamba natin. And the only answer and the only solution para huminto yung restlessness is to say yes to God. Hanggat hindi ka umuoo sa Panginoon, hindi hinto yung restlessness na ito. So if I were you, say yes to God. And when you say yes to God, you are not saying yes to comfort, you are saying yes to commitment. Kami ni Jenny, kinasal po kami more than 12 years ago, noong 2012. I still remember yung moment na yun na tinanong ako nung pastor, Stephen, tinatanggap mo ba si Jenny bilang iyong asawa? Sa dusa at ligaya, sa hirap at ginawa, sa kalusugan at kasakitan, until death do you part. I do. Pagdating kay Jenny, parang ang tagal. Ikaw, Jenny, saan tagal niya?
Tinatanggap mo ba si Stephen? Parang winawarningan siya. Bilang iyong asawa, sa hirap at ligaya, sa kasakitan. Pero the moment na nagsabi ka ng I do, nagsabi ka na rin ng I don't sa maraming bagay. Amen? Kung comfortable ka na being single, when you enter into a relationship and you say yes to it, it will confront your comfort. Amen? Number 2, calling demands cost. Ang sabi ng scripture, Genesis chapter 12 verse 1. The Lord said to Abram, highlight this part, leave your native country, leave your relatives, leave your father's family, and go to the land that I will show you. Notice, ang sabi ng Lord, hindi ka lang aalis ng bansa, okay Lord, basta kasama. Hindi. You leave your own relatives. You leave your own family. Why? God is calling him to be outside his comfort zone. Why? He has to dedicate himself to God. Everybody say dedicate. Amen. We are called to dedicate our lives to the Lord. Amen. And that calling, when God calls you, ano ang sabi ng scripture? You have to leave your relatives, your family. Hindi ko sinasabing iwanan natin ang pamilya natin. Pero this symbolizes one thing. When God calls you, laging may cost. Laging may sacrifice. Laging may presyong kailangang pagbayaran. So I don't know who is this for. Kung sinasabi mong, sasabi ka na ng yes kay Lord, pero ang tinatanong mo, anong benefit? Ano ang bayad? You are not looking for a calling. You are looking for a career. Because you can choose a career, but you cannot choose your calling. Pero whatever you do, sabi ng scripture, do it all for the glory of God. Marami nagtatanong sa akin, Pastor, ano bang kurso ang aking kukunin? Pwede ba magsalita ang Panginoon kung engineering, kung architect, kung doktor o nurse? Ang sabi ng Lord, whatever you do, do it for the glory of God. Kung hindi naman yan illegal, kung hindi naman yan immoral, kalooban ng Lord, graduate ka. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Amen? So yung career is whatever. Kung ano ang makakapagpaligaya sa iyo, kung ano ang giftings mo, kung saan ka mahusay, kung saan ka magaling. Kasi pansinin niyo, pagka ikaw ay pumipili ng career, pumipili ka based on what? On your skill set. Pumipili ka based on the salary, kung ano mas mataas sa salary. Pero pagdating sa calling, wala. You cannot choose it, and it will something. Kaya hindi ko alam kung sino agad ang kausap ko. Pero kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon at ang hanap mo karir, huwag mo nang subukan. Huwag mong paglaruan ang pagtawag ng Panginoon sa iyo. Huwag ka nang mag-full-time unless you cannot not do it. Alam niyo, ibig sabihin, you cannot not do it? Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng hindi mo siya gawin. Because you know that there's restlessness in you. Alam mong it will cost you your future. Alam mong it will cost you your career. But you will say yes anyway to your calling. Is God calling me? Maybe. But your calling will confront your comfort and your calling will cost you something. Sabi ni Lord kay Peter, come follow me and I will make you fishers of men. And I don't know, maaaring marami sa inyo nag-hesitate kayo because pakiramdam mo you are unworthy. Si Moises din. Maaaring iba sa inyo nag-hesitate kasi pakiramdam mo it will cost you something. Si Esther din. It will cost you something. Yes. But it will complete you. Yan ang kukompleto sa pagtawag ng Panginoon sa iyong buhay. Iniwan ni Peter yung kanyang net. Iniwan niya yung kanyang business pero nahanap niya ang kanyang purpose. Iniwan ni Jesus ang kalangitan to die for you pero nahanap natin ang resurrection because Jesus died for each and every one of us. Amen? It will cost you something. There's always some pressures into it. Amen? Because lagi nating naririnig, minsan nasabi ko na rin to, God will never give you more than what you can handle. Hindi ka bibigyan ng Lord ng pagsubok na mas matindi pa sa capacity mo. Pero what if talagang ang totoo, binibigyan ka talaga ng Diyos ng pagsubok na higit sa kakayanan mo para matuto kang dumepende sa Diyos. Di ba minsan pag kayang-kaya mo, hindi ka nadedepende sa Diyos eh. Pag kayang-kaya mo yung pressure, pag kayang-kaya mo yung stress. Amen? Okay lang. But you know what? Sometimes God will call you to something more than you can handle. Anong gagawin mo pag tinawag ka ng Panginoon isa-isang bagay na hindi mo na to kaya? Pero God is with you. He will never leave you. He will never abandon you. So go ahead. It may cost you a platform. It may cost you your influence. It may cost you your business. It may cost you your career. But it will always be worth it. Alam natin, ginagawa natin yung purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Woo! Let me bore you a little bit. Alam nyo, alam to ng mga nanay at ng mga tatay.
Alam din to ng mga leader at mga pastor na katulad ko. There is certain pressure attached to being a mom and a dad. Amen? Pag nanay at tatay ka, may pressure. Pressure to provide, pressure to take care of the kids. Pag ikaw ay leader, supervisor, or manager, there's some sort of pressure. Pag business owner ka, may some sort of pressure. Makakasweldo ba yung mga empleyado sa kinsenas at katapusan? Pag pastor ka, pag leader ka, there's always some pressure. I cannot speak for you, but I can speak for you as a pastor. Alam niyo, bilang pastor, there's certain pressure attached to being a pastor. At alam niyo yung pressure na yan, hindi mawawala sa'yo. Kahit maligo ka, nandun yung pressure. Kahit magbakasyon ka, nandun yung pressure. Kahit kumakain ka, nandun yung pressure. Eh sasabihin mo, Lord, pwede bang tanggalin mo yung pressure? Sabi naman ni Lord, pag tinanggal ko yung pressure, di tanggal lahat ng member. Sabi ng asawang lalaki, Lord, tanggalin nyo naman po yung pressure ko. Naku, kailangan mawala yung asawa mo. Siya ang pressure mo. Eh mga anak mo, kailangan din tanggalin. So, Lord, sige, wag na pala tanggalin yung pressure, Lord. Because pressure is part of your calling as a mother. Pressure is part of your calling as a father. Pressure is part of your calling as a leader. So you cannot pray, Lord, tanggalin niyo ang pressure. But you can always pray, Lord, dagdagan mo yung lakas ko. Dagdagan mo yung capacity ko. Kasi alam niyo ganito yun, tingin kayo sa screen. Okay, magtuturo lang ako konten. Ito yung kapasidad mo bilang nanay at tatay. Ito yung responsibility mo. Madalas yan, mas mataas ang responsibility kaysa capacity. Correct? So, nakikita niyo yung pagitan between these two? Yan. Kapasidad mo, responsibilidad mo. Okay? Ito kaya mo, ito yung kailangan mo i-provide. Nakikita niyo yung difference? Ang tawag dyan, stress. So, mas malayo yan, mas stressful. Mas maraming responsibility kaysa capacity, mas stressful. So, anong gusto mo? Lumapit? Tama? So, dalawang choice. Either tataasan mo ang capacity mo, or bababaan mo ang responsibility mo. Maliwanag ba? Okay, ganito yan eh. Lord, tanggalin niyo po yung pressure ko. Okay. Mawala ang responsibility. Pero, pag walang responsibility, walang anak, walang responsibility. Walang asawa, walang responsibility. Walang trabaho, walang responsibility. Ano gusto mo? Walang trabaho? Ay, hindi pala, Lord. Balik mo na lang. Okay. So, ano ang pangalawa? Lord, gusto ko ma-promote, pero ayoko ng stress. So, ano kailangan ko gawin? Improve my capacity. But improving your capacity will cost you something. It will cost you your free time. It will cost you your money. It will cost you something. But fulfilling your calling will cost you something. Because God will always give you something that is more than what you can handle. And number 3, and I will close with this, calling redirects course. Ano sabi ng scripture? Genesis chapter 12 verse 1. The Lord has said to Abraham, everybody read, leave your native country, your relatives, and your father's family. Everybody, read that last part. Highlight. And go to the land that I will show you. Everybody say, go to the land that I will show you. Napansin niyo mga kapatid, ano na una? Go or show? Go. Ibig sabihin, pumunta ka muna, ipapakita ko sa iyo. Tayo baliktad. Gusto natin, show mo muna, Lord. And I will go. But God doesn't work that way. Lagi niya sinasabi, punta ka muna at ipapakita ko. Anong ibig sabihin nito? Question, balik mo nga yung verse, anak. Tignan niyo yung verse ulit. Binigay ba ni Lord kung saang bansa siya pupunta? Right? Binigay ba? No. Pinakita ba ni Lord yung coordinates kung saan siya pupunta? Pinakita ba ni Lord yung blueprint kung ano mangyayari sa kanya? No. Ano binigay ng Lord? Ang binigay ba ng Lord destination? No. Ang binigay ng Lord direction. Hindi ipapakita ng Lord yung endpoint, pero lagi niya ipapakita anong susunod mong hakbang. Minsan ng Diyos, hindi ka bibigyan ng mapa, pero bibigyan kanya ng ilaw para sa susunod mong hakbang. Bibigyan kanya ng gabay. Bibigyan kanya ng direksyon. So ang calling, hindi niya ipapakita sa iyo ang destiny. Nung tinawag ako ng Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Pero buti na lang lalong hindi pinakita ng Lord ang destination. Hindi niya pinakita that 12 years later, ito ang magiging kakahinatnan ko. Kasi baka mamaya, nung una pa lang humindi na ako sa Panginoon. At maaaring ikaw ganun din. Pero minsan, ipapakita ng Lord, hindi destination, kundi direction. Kasi gusto niyang magtiwala ka sa Kanya sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Madaling mag-project sa business at sabihin, ito magiging sales natin, ito ang projected sales natin at the end of the year. Pero sino nga ba talaga nakakaalam? Kung lahat tayo nakaranas ng pandemic, that it caught us by surprise.
that anything can happen. A phone call could change your life. A one text could change the trajectory of your life. Who knows? Hindi natin alam kung ano magiging kinabukasan. Pero alam lang natin, Lord, turuan mo ko sa bawat hakbang. Gabayan mo ko sa bawat hakbang. Hindi ko po alam kung ano magiging destiny. Hindi ko alam kung magsasucceed ako sa negosyong ito. Hindi ko alam kung magsasucceed ako sa parent. Pero ang alam ko lang, Lord, araw-araw, gabayan mo ko kung paano ko sila papalakihin. Gabayan mo ko kung paano ko ito ma-manage. Lord, ang calling ko, hindi ako bibigyan ng destination. Pero sapat na sa akin na bigyan mo ko ng araw-araw na direksyon kung ano ang aking gagawin. Every single step of the way, Lord, guide my steps. Guide my steps. Who is that praying right now? Sino sa inyo nananalangin na, Lord, gabayan mo ang aking hakbang? Amen? So I want to encourage you today, if you want to respond to the call, hindi ko alam kung balang araw magiging pastor ka, hindi ko alam kung balang araw magiging businessman ka, hindi ko alam kung balang araw magiging celebrity ka, may potential ka. Pero hindi natin alam kung magiging celebrity ka one day. Pero kung ano man ang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, do it with all your heart. Do it for the glory of God. Serve in the ministry na available. Huwag ka kagad pumili kung saan. Kung ano ang available, Lord. Sige, dito po ako. Allow me, Lord God, na humakbang dito sa mga bagay na ito. And God will eventually lead you every step of the way. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. So are you willing to do it? Whatever God calls you to do? Kahit walang stage, kahit walang mic, kahit walang platform, kahit walang validation, kahit walang nagpapasalamat, kahit walang nakakakita, kaya mo bang sabihin, yes Lord, I will do it. Baka mapahiya ako, baka mabawasan ako ng follower, baka mabawasan ako ng kaibigan, baka mabawasan ako ng kliyente, baka mabawasan ako ng mga proyekto, but I will do it anyway, Lord God, because I want to do what you have called me to do. Ito po ang path ng success na nais mo para sa aking buhay, and I will do it. Ikaw ba ito, kapatid, na kinakausap ng Panginoon? Kasi ang calling hindi laging glamorous. Hindi mo makikita lahat ng sacrifices, hindi mo makikita lahat ng hirap, but if you will say yes to the Lord right now, and if you will say yes to Him, God will lead you one step at a time para ma-achieve at maranasan at malakaran natin ang pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Every head bow, every eye closed. God is waiting for our yes today. A yes that can change everything. A yes that could redefine your life, could change your plans. But that yes is a yes that your family have been waiting for. That is a yes that your calling have been waiting for. Hindi ka laging bibigyan ni Lord ng mic. Hindi ka niya laging bibigyan ng spotlight. Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon hanggang wakas? Katulad ni Isaiah, God is saying, sino ang aking pwedeng isugo? Whom shall I send? And who will go for us? And Isaiah said, here I am, Lord. Send me. Is that you? Na tinatawag ng Panginoon for the direction to step into the unknown, to go to a country that you're not familiar with, and then God will show you the way. If you are that person, I want to encourage you to say yes to God. And say, yes, Lord. Hindi ko po alam kung ano magiging kinabukasan. Hindi ko po alam kung paano magiging direksyon ito, pero ako'y oo lang po. Kung ako'y tinatawag mo, humble my ambition. Interrupt my plan. Gisingin mo ang aking puso para ako, Panginoon, ay makasabi. There is an uncertainty, Lord God, in saying yes to you right now. But with you, Lord God, on our side, there is an assurance you will never leave us. You will never forsake us. Panginoon, I want to pray for each and every one of us na ngayon po ay maaaring nasa intersection of their spiritual journey. They might be considering the cost, the sacrifice of dedicating their life and committing their life to you. Mahirap po ito, Panginoon. But I know that you are calling us to be the salt and the light of the world. Saan man kami naroroon, kami tinatawag mo to represent you. Kami tinatawag mo, Lord God, to glorify you. So ang dalangin ko, Panginoon, gabayan niyo po kami as we step into this unknown. As you called us, Lord God, come, follow me, and I will make you fishers of men.
Allow each and every one of us, Lord God, with hesitation, with fear, to step out of our comfort zone. Step into the unknown for us to be able to walk on water. We cannot do it without you, but we can certainly do it when we know you will never leave us. You will never forsake us. You will never abandon us. Lord, I pray, patuloy na hayaan mo na ang bawat tatay, ang bawat nanay, ang bawat businessman, ang bawat politician, ang bawat isa na narito ngayon, Lord God, empleyado, nagpapasahod, Panginoon, lahat ng mga anak, estudyante, Lord, I pray that you impress in our hearts today, ano yung bagay na nais mo ipagawa sa amin? Ano yung bagay, O God, na nais mong hakbangan namin so that we will be able to walk worthy of the calling that you have for us. Lord, I'm excited kasi alam ko, meron kang magandang gagawin sa buhay ng lahat ng taong dinala mo sa lugar na ito. And I'm excited that their yes could change not just their lives, but the lives of the people that is around them. Bless them, O God, as they step into this brand new journey. In Jesus' mighty name, we pray. In Jesus' name, amen. Everybody stand to your feet. After the service, if you want to respond to the call of God, maybe you want to serve, hindi nyo pa alam kung paano, maybe you want na magamit ng Panginoon in any way possible and you don't know how, after the service, I want to invite you to go to the What's Next booth. Meron po tayo diyang What's Next. And just register your name, register your mobile number, and we will reach out to you as soon as we can para matulungan po namin kayo na mai-apply po itong bagay na sinabi ng Panginoon sa ating kalagitnaan ngayong araw na ito. Napagpala po ba kayo ng Panginoon? Taas po natin ang ating dalawang kamay and receive the blessing from our God. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Each day and each night that you place yourself under God's keeping, I declare, you shall not be forgotten. You shall not be destroyed. You shall not be imprisoned. And you shall not be harassed by evil powers. Sabay-sabay po tayo. Bless this house and those within. Bless our giving and our receiving. Bless our words in our conversation. Bless our hands in our recreation. Bless our sowing and our growing. Bless our coming and our going. Bless all who enter and depart. Bless this house, your peace impart. The Lord will watch over you from this time and forever. May the love in your hearts give you joy. May the greatness of life bring you peace. And may your days be good, lives be long. The Lord bless you, keep you, make His face shine on you, be gracious to you, turn His face towards you and give you peace. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Hallelujah! Maraming Praise